Magandang tanghali po sa inyong lahat. Narito po tayo sa muling pagbasa. Ngayon po babasa naman ako ng mismong isang chapter dito sa Biblia. Kaya po may mga pagpipilian kayo para kung gusto nyong mas mahaba, dito po tayo sa isang chapter ng Biblia na babasahin ko naman. Ang babasahin ko po ngayon ay ang mga sulat sa mga Hebreo. Ito po ay naglalaman ng tatlong bagay na mahalaga. Ang mahalaga po dito ay ang nasusulat dito na binigyan ng tatlong diin. Ang katotohanang si Jesucristo ang walang hanggang anak ng Diyos na lubos na tumalima sa Ama sa pamagitan ng pagpapakasakit na kanyang tiniis. At ang ikalawa, ipinahayag na ng Diyos na si Jesus ang saserdoteng walang hanggan, higit sa mga saserdote ng lumang tipan. Bilang anak ng Diyos, si Jesus ay nakahihigit sa mga propeta sa lumang tipan. Ikatlo po, sa pamagitan ni Jesus, ang mananampalataya ay naligtas na sa kasalanan, takot at kamatayan. At bilang mataas na saserdote, si Jesus ay nagkakaloob ng tunay na kaligtasan na siyang layunin ng mga ritual at mga hayop na inihahandog sa dambana ayon sa relihiyong Hebreo. Hayan po. Tatlo po yan na binigyan ng diin dito sa mga sulat sa Hebreo. At ang mga nilalaman naman po nito ay naririto. Ang panimula, si Kristo ang lubos na kapahayagan ng Diyos. Pangalawa po, si Kristo ay nakahihigit kaysa mga anghel. Pangatlo, si Kristo ay nakahihigit kina Moses at Jose. Pang-apat, nakahihigit ang pagkasaserdote ni Kristo, nakahihigit ang tipan ni Kristo, nakahihigit ang paghahandog ni Kristo, ang kahigtan ng pananampalataya, mga panghuling payo at pagwawakas. Hayan po ang nilalaman ng mga ito. Kaya po sa pagbasa kong ito, makikita nyo po o maririnig ang mga sulat na isinulat sa Hebreo. Kaya dito po, pwede po nating mapakinggan bilang ating pag-aaral. Lalo na kung tayo'y nagpapahinga, nagdadrive, pwede natin itong pakinggan at ito po'y karunungan at mga salitang nagmumula sa Diyos na buhay. Kaya po ito rin pong sulat niya ay buhay. Kaya ang maririnig niyo po rito ay mga salita ng Diyos na mismong magbibigay sa atin ng kalakasan. Kalakasan, karunungan, at higit sa lahat, pagkaunawa sa mga batas ng Diyos. Tayo na po at ating basahin. Unang kabanata. Nagsalita ang Diyos sa pamagitan ng kanyang anak. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan, sa pamagitan ng mga propeta, ngunit ngayon siya'y nagsalita sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. Sa pamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob, at siya ang itinalaga niyang magmamay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak, ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang ilinisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Ayon po dito sa unang kapitulo,
ay dito po sa unang bahagi na binasa ko ay nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Yan po ay chapter 1 ng Hebreo 1 hanggang 3. Tapos po ngayon, dito rin po under ng chapter 1, ang nakalagay naman po dito na pinakatitulo, ang kahigtan ng anak sa mga anghel. Ayan po, sisimulan ko po ito ng pagbasa sa chapter 1 verse 4 hanggang 14. Ayan po, kapitulo 1 po ito. Yan, ang kahigtan ng anak sa mga anghel. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya higit sa di hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko. At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Ngunit tungkol sa anak, sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Kinalulugdan mo ang paggawa ng matuwid, ngunit ang pagsuway ay kinamumuhian mo. Kaya't hinirang ka ng Diyos na iyong Diyos at pinuspos ng kagalakan higit sa mga kasama mo. Sinabi pa rin niya, ikaw ang Panginoon, or ikaw Panginoon ang lumikha ng sangkalupaan, at ang iyong kamay ang gumawa ng sangkalangitan. Ang mga ito'y pawang mapaparam, ngunit mananatili ka magpakailanman. Maluluma silang lahat gaya ng kasuutan, at babalumbunin mo gaya ng isang balabal. At tulad ng damit, sila'y mapalitan, subalit ikaw ay mananatiling ikaw, at hindi tatanda o mamamatay. At hindi tatanda o mamamatay man. Kailan may hindi sinabi ng Diyos sa kanino man sa mga anghel, maupo ka sa aking kanan, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Ano ang mga anghel kung gayon? Sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga sinusugo niya upang tumulong sa maliligtas. Hayan, imagine nyo po yan. Narito po pala sa salita ng Hebreo. Sa unang kapitulo, may dalawa tayong title o mensahe na nakita. Ito po yung nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. At yung pangalawang titulo, ang kahigtan ng anak sa mga anghel. So, ibig sabihin po, yung chapter 1 ng Hebreo ay ang pagpapakilala at pagpapakilala sa ating Panginoong Hesukristo ng ating Diyos Ama sa langit. Sinabi niya kung ano sa atin, kung ano ang kalalagayan ng Panginoong Hesukristo. Kaya kayo po mismo ay malalaman nyo kung ano talaga ang ating Diyos o Panginoong Hesukristo na anak ng Diyos at siya rin namang Diyos at siya rin ay Diyos. So, sapagkat ang ating pong Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos, siya po ang anak ng ating Diyos Ama sa langit. Bakit siya sinasabing Diyos? Siyempre, natural, anak siya ng Diyos. Para din pong tao. Ang tao po, pag nanganak, naturalmente ang kanyang anak ay tao rin. Hindi naman pwedeng maging ang anak ng tao ay unggoy, baboy, o kaya manok. Kasi
tao ang nanganak. Kaya po, natural na sabihin siya'y Diyos din sapagkat siya'y anak ng Diyos. Di po ba? Ganun po yun. Kasi kapag ang Diyos ay anak niya, ito na nga po yung ating Panginoong Hesukristo, natural lang na siya'y Diyos din. Marami pong anak ang ating Diyos ang masalangit. Ito po yung mga tinatawag na adopted children. Yung pong adopted children o ampon na sinasabi ko sa Tagalog, ito po ay yung mga taong tumanggap sa Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos, naniniwala, nananampalataya at sumusunod sa batas ng Diyos. Katulad ko, katulad ng iba pang mga sumusunod na tunay na Kristiyano, sila po yung adopted children. Kasi ang tunay na anak ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang pinakapanganay sa mga anak ng Diyos. Kaya po sinabing mga anak ng Diyos kasi yung mga anghel din po, anak din po ng Diyos yun. Mga nilalang niya yun, yung mga anghel. Anak na mga anghel. Pero hindi sila Diyos. Meron pong categories, anak na mga anghel. Pero ang ating Panginoong Hesukristo, ang kategory niya ay anak ng Diyos. Ngayon, tayo rin po na mga tao na sumusunod sa batas ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Pero tayo ay mga ampon. So, kasi tayo ay tao, pero minahal tayo ng Diyos kasi tayo ay nilalang sa kawangis ayon sa imahe ng Diyos sa atin. Bilang katulad tayo ng imahe ng Diyos. Kaya mahal na mahal po tayo ng Diyos ng mga tao. Kaya lang, yung pagmamahal ng Diyos sa atin ay may ano po yun, may tawag dito. Hindi basta lahat ng tao ay mahal niya. Oo, totoo, mahal ng Diyos ang tao. Pero mahal niya yung mga sumusunod sa Kanya. Sa lahat ng utos niya, sa batas niya. Kaya po, kung tayo'y susunod sa batas ng Diyos, kung tayo'y susunod sa utos ng Diyos, tayo ay mamahalin ng Diyos. Talagang makikita nyo po mismo sa buhay nyo yung pagmamahal ng Diyos eh. Bagamat bilang tao tayo, meron kasing tumututol na sa pagmamahal ng Diyos sa atin eh. Yan po ay si Satanas, ang kaaway ng Diyos, yung dating anghel, katulad ng nabanggit ko, yung anghel na ginawa ng Diyos na pinakamaganda, pinakamataas sa lahat ng mga anghel. Siya ay may katungkulan sa mga anghel na pinakamataas. Pero, kaya lang siya ay naghangad pa ng gusto niya, mas higitan pa niya ang Diyos, mas mataasan pa niya ang Diyos. Kaya po pag mayroon kayong mga nakikitang mga tao na kaibigan nyo, binigay nyo lahat, pinatinulungan nyo na lahat-lahat, tapos makikita nyo, gusto pa niyang higitan kayo, alam nyo na kung sino yung nangunguna sa kaibuturan ng tao na yon. Yan po, tatandaan nyo po yan ha. Isa po yung aral. Tunay po yon. Kasi ang tao na sumusunod sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, hindi niya nanaisin na higitan ng Diyos. O kahit pa yung mga anghel na yan, kung talagang nagmamahal sila, at kung talagang sila ay walang inggit sa katawan, hindi po nila nanaisin na mas higitan pa nila ang Diyos. Kahit sa tao, ganyan din. Kung umampong ka ng isang tao, tapos minahal mo, binigay mo lahat, pinag-aral mo lahat, tinangkilik mo hanggang sa lumaki, hanggang sa magkaroon ng sariling pakpak, bago pagdating ng araw, lalabanan ka. Tapos gusto niya higitan ka pa. Ang nananatili po doon, inggit. Pag sinabing inggit, hindi yan nagmumula sa Diyos. Dahil ang mga anak ng Diyos hindi marunong mainggit. Yan po ang katunayan doon. Kapag may inggit ka, ang namumutawi sa taong ganyan ay yung ugali ni Satanas. So, ibig sabihin, siya ay pinamumugaran ng masamang espiritu sa puso niya na nagdudulot ng inggit. Kaya po, tandaan po natin yan. Ano po?
O ngayon po, ang babasahin ko naman ay ikalawang kapitulo ng Hebreo naman. At ito naman po ay may ano po siya, may nakalagay na in details po kasi dito ang aking Biblia, specific Nakalagay po dito bawat verses kung ano-ano yon. Ito po sa ikalawang kapitulo, ang nakalagay po dito ang napakadakilang kaligtasan. Ngayon babasahin ko po ito hanggang mula 1 hanggang 18. Kaya po ito, siya ay lumalabas na Hebrew chapter 2 verse 1 to 18. Yan po sa English. And in Tagalog naman, kapitulo 2 ng Hebreo mula 1 hanggang verses 1 hanggang verses 8. So ngayon po, inuulit ko, ang nakalagay po dito, naka-indicate dito, naka-specific dito, ay ang napakadakilang kaligtasan. Umpisa na po natin. Kaya nga, dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang naririnig natin upang hindi tayo maligaw. Ang salitang ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo. At ang bawat sumuway o lumabag dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Gayon din naman, hindi tayo makaiiwas sa parusa kapag hindi natin pinahalagahan ang kaligtasang ito na napakadakila. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamagitan ng mga tanda at iba pang himala at sa pamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamamahagi niyang ayon sa kanyang kalooban. Hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sanglibutan na nooy kanyang lilikhain. Ang salibutan tinutukoy na namin sa halip ay ganito ang patunay na isang bahagi ng kasulatan. Ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahong siya'y pinababa mo kaysa pinababa. Yun ang talagang tamang pronunciation. Sandaling panahong siya'y pinababa mo kaysa mga anghel. Ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilaan at karangalang marapat sa isang hari. Ito po ang tinutukoy po dito, ang Panginoong Hesukristo po. At ipinailalim mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nang ipailalim ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di ipinailalim sa Kanya sa kasalukuyan. Hindi pa natin nakikita napapailalim sa Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit, alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalang at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamamatay para sa ating lahat. Sa pamagitan ng kanyang pagtitiis, siya'y pinapaging ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng maraming sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama ng napapabanal at ng pinapaging banal. Kaya higit niyang ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ganito ang kanyang sinabi, "Ipapahayag ko sa aking mga kapatid
ang iyong pangalan. At aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan. Sinabi rin niya, ako'y mananalig sa Diyos. At sinabi pa niya, naririto ako at ang mga anak na ibinibigay sa akin ng Diyos. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. Tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang dyablo, na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya sa lahat ng naging alipin. Habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at matapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao, sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ayan po, napakaliwanag. Ang ating Panginoong Hesus ang ibinigay ng ating Diyos Ama upang tayong tao na minamahal niya ay maligtas at matulungan upang tayo'y hindi mamatay. Ito po yung mamatay na sinasabi yung kamatayan ng kasi po ang isang tao po, pag po ang isang tao ay nasa kasalanan, katulad po ng sabi ko dun sa iba kong mga binasa, sa iba kong mga ipinaliwanag, ang tao po ay dalawa pong klase ang kamatayan. Yung kamatayan ng ating kaluluwa, yung katawan lupa po natin. Tapos, yung kamatayan ng nasa loob natin. Kapag po ang namatay po ay ang kaluluwa o yung ating katawang lupa, kasi po ito ay kaluluwang buhay Yun po yung kaluluwa natin, yung katawan natin. Kaluluwang buhay po ang tawag dyan. Tapos yung ating isang nasa loob natin, yung ating espiritu. Yung nasa loob natin kung bakit tayo humihinga, lumalakad, kumikilos. Yun po ay espiritong nung nilikha ang ating mga ninunong mga magulang, yung mga noong magulang natin. Ito po yung espiritong ibinigay ng Diyos yung hininga. Hininga. Ngayon po, ang isang tao po, kapag namatay, meron po kasing tinatawag na buhay siya sa espiritu at patay siya sa pisikal. Buhay po siya physically, patay naman sa espiritual. Ang paliwanag po dito, kapag tinawag na ang isang tao ay buhay sa espiritual, patay sa pisikal, ito po yung mga taong sumusunod sa Diyos. Buhay yung espiritu nila sa Diyos. Kasi once na ang tao po ay buhay sa espiritu ng Diyos, ang kanya pong katawang lupa ay patay pagdating sa tawag ng mundo, kamunduhan, mga bagay sa mundo na makapagbibigay ng pagkakasala sa katawang lupa. Yun po, kasi ang ating kaluluwa po ng ating katawang ito, nagkakasala ito kasi kapag po ang ating katawang lupa ang nanguna sa atin o ang flesh ang ating laman, ito po ay nagdudulot ng kasalanan kasi ito pong flesh natin may mata, may bibig, may tenga. Sa mata pa lang po, kapag ang ating katawan ang nanguna sa atin, ang ating flesh, yung pong mata natin, lahat ng makita nito nabibigyan niya ng kahulugan. Pero kahit buhay ka sa katawang lupa mo, nakakakita ka. Ibig sabihin, nag-e-exist ka. Pero buhay ang spiritual mo. Spirit
it's spiritually alive ka. So, ibig sabihin nun, buhay ka sa spiritual na nagmumula sa Diyos. Kapag po ganito ang isang tao, ito po yung mga tao na ang mata po nila, ang buhay nila ay nasa Diyos, nasa ukol sa Diyos, sa lahat ng bagay na plano ng Diyos, nandun po ang kanilang isip, puso at buong kaluluwa. Para pong ganito, halimbawa, katulad ko po, ako po kasi, sa totoo lang namang, buhay po ako physically, yes, buhay ako physically, pero spiritually alive din po ako. Kaya ako po ngayon, mas mahalaga sa akin yung buhay ko sa spiritual. Although buhay ako physically, ganito po pala ang nararamdaman nun pag buhay ka sa spiritual, ang puso mo, ang isip mo, kung maaari ang buong kaluluwa mo sa Diyos lahat, doon mo po itutuon. Ang physical mo po na pangangatawan, halos wala ka ng bagay na gustong, alam mo, yung mga tawag sa mundo. Ganito po, isang sample. Dati po nung buhay ako sa physical, mas more on buhay ako physically, pero spiritually, ilang percent, sabihin na natin 25% lang. Ako po pag pumasok sa department store, sa mall, ang dami kong nakikita. Pag may nakita akong gusto ko na agad bilhin yun. Yung dati pa nga, pag nakakita ako ng isang damit na gusto ko, alam niyo po, pag nakakita ako ng style na gusto kong damit, isa pa lang. Bibiling ko na lahat ng style nun. Ganun po. Yun po yung sinasabing buhay ka sa physical, pero patay ka sa spiritual. Kasi mas more ka sa bagay ng iyong laman. Yung nararamdaman mo, yung gusto ng laman mo. Ngayon po, kabaliktaran na doon. Kabaliktaran na yung aking sitwasyon. Kasi mas more ako sa spiritual, sa physical po, sa panglaman, baliktad na po yun. Siguro nga, nasa mga, kung hindi, wala lang ako magagawa kasi syempre buhay ako So, kailangan kong kumilos, maghanap buhay, magtrabaho. Natural po yun. Pero sa totoo lang, kung walang ganon, ako po siguro dire-diretso, puro sa ginagawa ko, puro sa Diyos. Ganon po ang pangyayari. Kung noon ako, konti lang yung aking spiritual, more on ako dun sa physical ko. Noon po, ang buhay ko, tumulong, magpasaya ng tao, magbigay ng tulong, ano man ang gusto nilang tulong, pera, damit, lahat. Gano'n po ako, puro ang isip ko ay para noon, mapaligaya kong mga kapatid ko, pamangking ko, physically, gano'n po ako noon. Hindi ko napapansin yung sarili ko. Basta ang gusto ko yung ikaliligaya nila, yung paano ba sila, kung paano ko sila matutulungan, ganon. Pag meron akong hindi natulungan, malungkot na malungkot ako, ganon po. Hindi po ako malakas spiritually noon. Although, nagdadasal ako, ang Diyos, kinakausap ko pa rin yan kahit ganon ang sitwasyon ko. Diyos pa rin ang aking kinakausap. Dahil po yun siguro nakita ng Diyos na kahit ganun ako sa buhay ko dito sa lupa, minabuti ng Diyos na tulungan niya ako na makilala ko talaga siya. Kasi ako po noon, ang aking pinahahalagahan noon yung mga taong minamahal ko sa paligid ko. Ayon po sa sulat at sa batas ng Diyos, nakalagay po, love your God with all your heart, mind, and soul. First commandment po yan. Na ang ibig sabihin sa Tagalog, unang batas ng Diyos, mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, isipan at kaluluwa. Yun po pala ang kauna-unahang utos. So ngayon, pangalawa lang yung love your neighbor as you love yourself. So meaning, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo.
Pangalawa lang po pala yan. Pero ang greatest commandment, pinakamahalagang commandment po, ay love your God with all your heart, mind, and soul. Noon po, baliktad yung sa akin. Ako po noon, love your neighbor as you love yourself. Parang pumapangalawa lang sa akin yung love your God with all your heart, mind, and soul. Kasi although nagsisimba ako, tumutulong ako nagbibigay ako sa simbahan, nakikipag-usap ako sa Diyos, pero hindi yung talagang Diyos ang focus ko. Ang focus ko nandun sa makapagpapaligaya ako sa kapatid ko, sa pamangkin ko, sa paano ko matutulungan yung magulang ko, ganyan. Ganun po ako dati. Pero nagkabaliktad kasi pinakita sa akin ng Diyos kapag inuna mo ang tao, ano ka? Ganun pala. Kaya po nangyari, ngayon nagkabaliktad. Kasi noon inuna ko tao, inuna kong nasa paligid ko, inuna kong kapatid ko, inuna ko, ano nangyari? Ano naging resulta? Puro po sama ng loob, sakit ng puso, pagdalamhati, at ang naging tanong ko po sa sarili ko noon, ano ang kasalanan ko? Ang alam ko lang nagmahal ako. Yun po ang tanong ko noon sa Diyos Bago ko nagkaroon ng dire-diretsyong pag-alam sa kalooban ng Diyos. Kasi nga, inuulit ko po, biglang may puwersa sa akin na parang itinulak niya ako sa Bibliyang nasa bahay, basahin ko ng basahin. Kasi noon sobrang sama ang loob ko noon Karanas ako ng mga hindi magandang karanasan na sa kabila ng pagmamahal mo, pagbibigay mo ng lahat-lahat, kung ano-ano, pagdating ng huli, masama ka pa rin. At sobrang sama ng loob ko sa mga salitang naririnig ko na sa kabila ng lahat ng ginawa mo. Yun. Doon ko po napagtanto at napag-isip-isip na bakit ganon. Yun. Alam ko po nagmahal lang ako. Yun ang sabi ko po nga sa Diyos noon Nagmahal lang ako Wala naman ako alam na kasalanan ko sa kanila, kundi nagmahal ako sa kanila. Pero bakit bigay mo na ang lahat, parang masama ka pa rin. Parang ganon. Yun. Kaya po yun ang start. Kung paano ako nagdire-diretso sa salita ng Diyos. At yun po yung isa sa ipinapaliwanag ko sa inyo ngayon na buhay ka sa pisikal pero patay ka sa espiritual. Dahil ang minahalaga mo nun yung mga taong nasa paligid mo, yung nararamdaman ng katawan mo para sa kanila, yung pagpapahalaga mo sa sarili mo, sa katawang lupa mo. Pero napakaliit ng bagay at ng oras mo sa Diyos. Yung espiritu mo, kakapraso lang. Ang humihinga, oo, pero 1/4 lang. Pero ngayon po, baliktad na yon, nagkabaliktad na yon. Kaya, naintindihan ko po yung mga batas ng Diyos. Ngayon, ang mga batas po pala ng Diyos, tunay na pag ginawa mo, aayawan ka ng tao. Naintindihan ko po yun. Kaya po, itong binasa ko sa inyo na hanggang po tayo, Hebreo, Kapitulo 2, hanggang mula Kapitulo 2, 1 hanggang 18, ang binasa ko. Kasi hindi po kakasya sa ire-record ko. At kapag in-upload po ito, masyadong hahaba. So, bali ang mangyayari po, to be continue. Kaya po, by next time, ang babasahin ko naman, yung Hebreo Kapitulo 3. Nakalagay po dito, higit si Jesus kay Moses. Yan po ang susunod kong babasahin. Kaya, lalagyan ko po ito ng tanda para pag susunod na pagbasa ko, meron pong alam ko kung alin yung susunod kong babasahin. Yan, check ko po dito sa aking mismong Biblia. Kaya po, ngayon, sana po may nabigyan ako ng aral
at naintindihan niyo po ang paliwanag ko, kaya hangad ko po na ito po yung makapagbigay din sa inyo ng aral at muli po ay babasahin ko para maliwanag. Mula po Hebreo 1, Kapitulo 1 hanggang 2, babasahin ko po yan habang may oras ako bago mag 40 minutes ang aking record. O sige po, eto po. Hebreo Kapitulo 1. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ngunit ngayon siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmamay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak, ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Ang kahigtan ng anak sa mga anghel, at kung paanong higit na dihamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya higit na dihamak sa mga anghel, sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama, ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging anak ko. At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang mga anghel, at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Kinalulugdan mo ang paggawa ng matuwid, ngunit ang pagsuway ay kinamumuhian. Kaya't hinirang ka ng Diyos na iyong Diyos, at pinuspos ng kagalakan higit sa mga kasama mo, sinabi pa rin niya, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng sangkalupaan, at ang iyong kamay ang gumawa ng sangkalangitan. Ang mga ito'y pawang mapaparam, ngunit mananatili ka magpakailanman. Maluluma silang lahat gaya ng kasuotan, at babalumbunin mo gaya ng isang balabal. At tulad ng damit, sila'y papalitan, subalit ikaw ay mananatiling ikaw at hindi tatanda o mamamatay man. Kailan may hindi sinabi ng Diyos sa kanino man sa mga anghel, maupo ka sa aking kanan, hanggang lubusan kung mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Ano ang mga anghel kung gayon? Sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga sinusugo niya upang tumulong sa mga maliligtas. Kapitulo 2. Ang napakadakilang kaligtasan. Kaya nga dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang salitang ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo, at ang bawat sumuway o lumabag dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Gayon din naman, hindi tayo makakaiwas sa parusa kapag hindi natin pinahalagahan ang kaligtasang ito na napakadakila. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito, at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamagitan ng mga tanda at iba pang himala, at sa pamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa kanyang kalooban. Ang tagapanguna sa kaligtasan. Hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sanlibutan na nooy kanyang lilikhain. Ang sanlibutan tinutukoy namin, sa halip ay ganito ang patunay
na sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ang tao upang siya iyong alalahanin? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahon siya'y pinababa mo kaysa mga anghel. Ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilaan at karangalan, marapat sa isang hari, at ipinailalim mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nang paipailalim ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di ipinailalim sa kanya sa kasalukuyan. Hindi pa natin nakikitang napapailalim sa kanyang kapangyarihan ng lahat ng bagay. Subalit alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahon pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamamatay para sa ating lahat sa pamamagitan ng mga pagtitiis. Siya'y pinagpagingganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kalwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama na nagpapabanal at nang pinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ganito ang kanyang sinabi, "Ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan at aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan." Sinabi rin niya, "Ako'y mananalig sa Diyos." At sinabi pa niya, "Narito ako at ang mga anak na ibinigay mo sa akin ng Diyos." Yamang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. Tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinulungan kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagi na tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao, sapagat siya may tinukso at nagbata. Kaya ngayon, matutulungan niya ang mga tinutukso. Ayan po, napakaganda. Ang talaga po palang may hari ng kamatayan nakalagay po dito sa pagkakabasa ko si Satanas, ang dyablo. Siya po ang may sa kamatayan. Pero simula po nang magtagumpay ang ating Panginoong Hesus sa kamatayan, di po ba namatay siya, ipinako sa krus. Tapos nabuhay. Yun po ang pagpapakita ng katagumpayan. Dahil po nung ikatlong araw ng kanyang pagkakamatay, pagkatapos ng 3 days, nabuhay po siya. Yun po, kaya po may ganon, ipinapakita po sa atin ang katagumpayan sa kamatayan. Na kung halimbawa po, ang tao po mamamatay, may buhay pa pong nakalaan. Hindi po totoo na pag namatay ang tao, patay na. Hindi po. May buhay pong nakalaan. So meaning, may buhay pang darating. Yun po yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya po pag namatay ang tao, pag namatay tayo, pwede pa tayong mabuhay. Kaya lang, mabubuhay tayo nakasama ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi na itong katawan natin na to. Ibang katawan na, katulad na po ng sa Panginoong Hesukristo. Kasi magiging siya ang Panginoon na natin at ang ating Diyos Ama ay makikita natin.
maririnig niyo po yan, darating tayo po sa mga pagbabasa ng Biblia na may kinalaman dyan. Kaya po, binibigay ko lang po ito na pagdating ng araw, ang tao ay namatay, siya po ay may pagkakataon pa na muling mabuhay. Kaya lang po, mangyayari yon kung susunod sa batas at sa turo ng ating Panginoong Hesukristo. Mabubuhay siyang katulad ng ating Panginoong Hesukristo, nagbata. Yung po bang pagbabatang sinabi, ito po yung mga nararanasan natin dito sa mundo, yung pagsubok, kanya kailangan kahit may mga pagsubok ay matatag tayo. Kausapin natin ng Diyos, sa Diyos tayo makipag-usap. Ganun po, katulad ko, pag ako may mga pagsubok sa buhay, talagang siya po ang kinakausap ko. Muli niya akong pinapalakas, muli niya akong binibigyan ng bagong lakas para lumaban uli. Ganun po yun. Kaya, ang tao po, may buhay na walang hanggan kapag po tayo ay nagsikap na sa kabila ng tukso, sa kabila ng pagsubok, tumayo tayo, mamuhay tayo ng ayon sa kalooban at batas ng Diyos na iniaral ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po yun yung sinasabing tayo'y magbata. Ngayon, meron pa rin naman pong buhay na walang hanggan. Pag namatay po ang katawan ng tao, may buhay na walang hanggan pa rin naman po yung kanyang kaluluwa. Kaya lang, yun po ay sa kumukulong impyerno. Nasa Biblia rin po yan. Mamamatay siya pero yung kaluluwa niya mananatili sa kumukulong impyerno. Doon po niya mararanasan lahat ng hirap. Yung hindi niya pagsunod sa Diyos, hindi niya pagsunod sa kalooban ng Diyos, yung habang nabubuhay siya, puro wala siyang ginagawa kundi uminom, magsugal, manglait ng kapwa, manira ng kapwa, mag-ano sa mga espiritista, sa mga manghuhula, yun yung mga ganun po yung mga hindi napapatawad ng Diyos yung kumakain ng dugo, ng hayop, pinagbawal po yan. Ngayon, pero hindi natin sinusunod, yan po ay mga bagay na hindi napapatawad ng Diyos. Kasi bakit po bawal kumain ng dugo? Kasi po ang ating Panginoong Hesukristo ay nagbuwis ng buhay, nagbuwis ng dugo, lumagas ang kanyang dugo, ang pawis ng kanyang tubig ng kanyang katawan sa pagbuwis niya ng buhay sa pagkakapako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Ibinayad po ang kanyang buhay. Ngayon, kaya po yun, pinagbawal ang dugo sapagkat ang dugo ay buhay. Nung tayo iniligtas ng Panginoong Hesus, tayo naman ang nabuhay. Dahil binigyan tayo ng panibagong buhay sa pagkakaligtas sa atin sa ating mga kasalanan. Ngayon, yun po'y mangyayari sa isang tao kapag siya'y makasalanan, hindi niya alam ang batas ng Diyos. Ngayon, nalaman niya na ganun pala ang batas ng Diyos. Nagbagong buhay siya, lumihis na siya sa mga kasamaan, sa mga masasamang bisyo, nagbagong buhay na siya. Tapos, lumakad na siya sa aral ng Panginoong Hesus. Yun po yung sinasabi na panibagong buhay. Ngayon, kung dumating po, nangyari yung nagbagong buhay tayo, nagsisi tayo, lumakad tayo sa tamang daan, tayo ay namuhay ng maayos, bago tayo ay bumalik sa dating gawi, wala na pong handog ang pwedeng magamit doon kasi isang beses lang po namatay ang Panginoong Hesukristo. Isang beses lamang po niya gagawin yung pagpapako sa krus. Kaya po, at wala pong kahit sinong tao ang pwedeng gumaya sa Panginoong Hesus. Wala pong nakalagay sa Biblia na tao na pwede na gawin yung ginagawa ng Panginoong Hesus at siya'y mawawala ng kasalanan at siya'y maliligtas. Wala po nun. Kaya
ang tao po kailangan tumanggap sa Panginoong Hesukristo na ito ang kanyang Panginoong tagapagligtas na anak ng Diyos at siya'y mamuhay ng ayon sa aral ng Diyos, sa aral na binigay sa Panginoong Hesukristo na itinuro naman ng Panginoong Hesukristo nung siya ay bumaba sa lupa. Ngayon, kapag naman tayo ay sumunod sa aral ng Panginoong Hesukristo, ay after natin magsisi ng kasalanan, kailangan po tayo aralin natin, basahin natin. Kumbaga sabi nila, bulay-bulayin natin. Ganun po yata yung Tagalog noon. Yung palagi nating basa-basahin ang mga salita ng Diyos, ang aral ng Panginoong Hesukristo. Kasi yun po ang ating magiging gasolina sa paglaban sa mga tuksong dumarating. Kasi po kapag tayo'y tao na sumusunod na sa Diyos, kapag tayo ay nagsisikap na makasunod sa Diyos, ang manunukso po sa atin ay ang kampo ni Satanas. Nako, lupong-lupong po yan, grupo-grupo yan. Tutuksuhin ka para huminto ka sa pagsunod sa Panginoong Hesukristo, sa mga aral niya, para bumalik ka sa dati. Ngayon po, kaya kailangan nating magbasa, mag-aral, at kung maaari, pumaligid tayo dun sa mga tao na ang salita ng Diyos ang ipinamumuhay. Kasi pag hindi ganun ang ginawa natin, tapos ang pananampalataya natin ay mahina, babagsak po tayo, matatalo tayo. Unless alam nyong malakas ang pananampalataya nyo, malakas ang pagtitiwala nyo sa Diyos, alam nyong malakas ang kapit nyo sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo, pwede kayong mag-isa. Kasi kapag ganun po ang tao, ay sigurado ang banal na Espiritu ng Diyos mismo ang nagpapalakas sa kanya. Kasi po, sa bawat sumusunod sa Diyos, sa bawat namumuhay ng aral ng Panginoong Hesukristo, naniniwala na ang Panginoong Hesukristo ang kanyang tagapagligtas, ipinapadala po ng Panginoong Hesus sa mga taong ganyan ang banal na Espiritu. Yung pong banal na Espiritu na yon ang magpapalakas sa mga taong yon. Kaya po sila malakas. Yun po ang tumutulong sa kanila. At alam po nila yung banal na Espiritu'y kasama nila. Alam po nila na yun ang nagpapalakas sa kanila. At yun po ang, kung may naririnig kayo makikita kayong mga tao na akala nyo nagsasalita mag-isa, hindi po yun. Alam nila kasi yung kasama nila. Kaya po, yun, isa na ako doon. Na pagkakamalan, bakit nagsasalita, bakit tumatawa, natural lang po yung kapag alam mo, kilala mo yung sarili mo, na sumusunod ka sa Diyos. Sumusunod ka sa Panginoong Hesukristo. Kasi, alam mo, na ang Panginoong Hesukristo, presensya ng Panginoong Hesukristo, at ang pantulong na banal na Espiritu, ay sumasayo. Kaya po, ito po yung mga bagay na ating tatandaan. Kaya ko po binibigay ito, lalong-lalo na sa aking mga kapatid, sa aking mga nakakatandang kapatid. Ilan pa kayong mga nakakatanda kong kapatid? 3 pa kuya ko, 1 pang ate ko. Ito po ang isa sa purpose ko kung bakit ako nagsikap makagawa ng mga ganito at makapag-upload bukod sa aking mga kakilala o sa mga taong maliligaw na makinig dito, ay isa po ito sa pagbibigay ko ng galang sa Diyos. Pagpapakita ko na sumusunod ako sa Diyos dahil sa bawat tao na tatanggap sa Diyos bilang kanyang Ama sa langit at sa Panginoong Hesukristo bilang kanyang Panginoong tagapagligtas. Understood na po. Nasusulat din naman sa Biblia yon. Obligasyon nyo na ipaalam sa tao kung ano ang nalalaman nyo ukol sa Diyos. Yun po yun. Responsibilidad at obligasyon nyo sa Diyos po yan.
Kaya wag po kayong magtataka kung ba't may mga tao na salita ng salita ukol sa Diyos o nagbabahagi tungkol sa Diyos kasi alam nila yung obligasyon nila. Bagamat hindi alam ng mga taong nakakapakinig, nung nakakaharap nila, at bagamat hindi alam na bakit sila pursigido o bakit sila inspirado. Kasi nga, may mga alam silang hindi nalalaman ng tao sa paligid nila. Pero may obligasyon sila sa Diyos na ang kanilang nalalaman ay ipatotoo nila sa mga tao. Para ang mga tao, kung sino man ang loloobin ng Diyos na makarinig, kumain ng salita, isabuhay ang salita, yun po ang purpose nun. Para ba may mga taong gustong magbago, naghahanap sa Diyos na hindi nila alam kung paano nila hahanapin, yun po ang purpose nun. Kasi ang gusto po ng ating Diyos Ama sa langit, ang lahat ng tao po ay maligtas. Kaya po, may mga tao na katulad ko na ginagawa ang lahat. Kahit po sa sarili nilang sikap, sa sarili nilang pagtatrabaho. Parang si San Pablo, sarili niyang sikap, nagtatrabaho siya para matugunan niya yung bibigay niya ng aral, na mga inaral ng Panginoong Hesukristo. Hindi siya umaasa sa kahit kanino. Umaasa siya sa kanyang pagsisikap at sa tulong ng Diyos, hindi po sa kahit sinong tao. Kapag ikaw ay isang taong sa Diyos at talagang sumusunod ka sa Diyos, hindi mo mimithiin ang mga bagay na mula sa kapwa mo para ka lamang makapag-aral ng salita ng Diyos. Hindi po ganon. Ang tao pong talagang buong puso na siya ay gustong makatulong sa kapwa sa kanyang sariling sikap, kahit pa siya ay isang damakmak ang kanyang mga obligasyon na nasa buhay niya, pero sinisikap niya na magawa ang salita ng Diyos ay maibahagi niya. Yun po ang tunay na tao ng Diyos. Kaya po, muli po, sana nakatulong itong aking pagbabasa, kasama ng aking pag-explain, kasama ng aking pagbibigay ng patotoo, ay nawa po'y nakatulong sa inyo. At dito na po tayo sa huling huling session ng aking record, tayo manalangin. Sige po, ito po, mananalangin po tayo. Sabayan niyo po ako saan man kayo naroroon. Kung ano man ang gusto niyo itanong, mag-comment lang kayo, mag-like and mag-subscribe kayo para po ay makarating pa sa mas marami. Yun lang po. Salamat po kasi pag nag-like kayo, makakarating ito kung saan-saan, maraming makakarinig. Muli po, narito po, mag-pray na po tayo. Salamat po Ama, Diyos Ama namin sa langit, ang Diyos na buhay, dakilang Ama, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, at siya rin po namin kinikilalang Diyos, siya ko rin pong kinikilalang Diyos. Sa pangalan po ng aking Panginoong Hesukristo, ng aming Panginoong Hesukristong tagapagligtas, na nakaupo sa kanan mo, dyan sa langit. Maraming pong salamat sa mga pahintulot mo po na mai-record ko upang maging patotoo sa lahat ng taong makakapakinig nito. Salamat po Ama muli sa lahat ng kaloob mo sa aming buhay, sa kalakasan, karunungan, at nawa po ang iyong biyaya, kalakasan at pagpapaliwanag sa kanilang puso at isipan ay abutin mo po ng iyong mapaghimalang kamay saan man sila naroroon, ay maintindihan nilang mabuti ang iyo pong pinagkaloob na ito sa hapong ito. Maraming salamat po Ama. Muli po ay tinataas ko sa Panginoong Hesus ang lahat ng papuri, pasasalamat, kalwalhatian, pagsamba at pagpupuri ay tanging sa iyo lamang aming Diyos Ama sa langit, buhay at dakila. Salamat po. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray.
Amen and amen. Ang lahat po ay magsabi ng amen kahit sa kanilang sarili, sa loob ng kanilang mga puso, isipan, ay magsabi ng amen. Kung kayo po ay naniniwalang ang ating Diyos na nasa langit ay buhay at dakila at ang ating Panginoong Hesus. Salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po. To God be the glory. Salamat po sa inyong lahat. Patnubayan kayo sa inyong lahat ng gagawin. Amen.